Kabanata 961. Teknik ng espada, teknik pa rin ng espada. Matapos mag-isip ng ilang sandali, natuklasan din ni Zephyr ang kanyang mga pagkukulang, kabilang na ang teknik na ito ng espada. Mukhang makapangyarihan ang kanyang teknik sa espada, ngunit kulang pa rin. Ang lightning sword skill ay napakatalas. Nang ipakita ito, parang isang matalim na ilog. Kung ito ay ganap na nagamit, maaaring posible na pumatay ng kalahating hakbang patungo sa espiritu. Kayang ipakita agad ng Great Desert Sand ang walang hanggang mundo ng bladed energy. Medyo mahina ito, ngunit isa itong malawakang atake, na lubhang kapaki-pakinabang laban sa mga disipulong nasa level 9 agility. Kung tungkol naman sa Blade of Silence, kahit ang isang ordinaryong spirit expert ay maaaring hindi ito mapaglabanan. Gayunpaman, ang pinakamataas na kapangyarihan ng Blade of Silence ay sapat lamang upang patayin ang isang ordinaryong spirit expert. Bukod pa rito, nakamit ito sa tulong ng kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon. Ngayon, kailangan ko ng isang bagong teknik sa paggamit ng espada. Kailangan ng isang mas malakas na teknik sa paggamit ng espada para makalaban sa lahat ng uri ng eksperto. Kung makakaharap ko ang isang disipulong nasa antas ng emperador, walang magagawa sa kanya ang aking Blade of Silence. Habang iniisip ito, hindi napigilan ni Zephyr ang pagkunot ng noo. Kung kailan iniisip ni Zephyr. Isang figure ang tahimik na lumipad mula sa kaibuturan ng walang laman na espasyo. Iniunat niya ang kanyang kamay. Dahan-daang gumalaw ang isang daliri sa walang laman na espasyo sa loob ng kanyang 5 daliri. Agad na nayanig ang langit at mabilis na gumalaw ang isang berdeng daliri. Boom! Habang ikinakaway niya ang kanyang daliri, isang malakas na puwersa ang umikot, parang isang mahabang ilog. Sa isang kisap mata, habang idinidiin ang daliri pababa, maririnig ang mga tunog ng pagkalabog mula sa buong hanay ng bundok. Ang tuktok ng bundok kung saan matatagpuan si Zephyr ay nakadikit sa daliri. Hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa tuktok ng bundok, parang sapot ng gagamba, na mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Dumagundong. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga nabasag na bato ang gamulong pababa mula sa paligid. Para bang gumuho ang celestial na bagay, bumaliktad ang ilog ng mga bituin. Kasing lakas lang ito ng isang daliri, ngunit kaya nitong lumunok at gumalaw, parang isang sakuna sa pagitan ng langit at lupa. Anong klaseng kapangyarihan yan? Ang ganitong kakilakilabot na mapanirang kapangyarihan ay nakakuha ng atensyon ng malalayong mga disipulo. Habang nakatingin sa kulay cyan na daliri sa itaas ng himpapawid, na parang isang mabangis na dragon, na hindi mapigilan, ang mga mukha ng lahat ay mabilis na nagbago. Ang ganitong poster ay malinaw na lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong disipulo. Kahit ang isang disipulong nasa antas ng hari ay maaaring walang ganitong kapangyarihang mapanira. Si Sikong Jiuzi siguro yun. Natagpuan na niya siguro si Zephyr. Malakas na sigaw ng isang alagad. Sa pagtingin sa daliri, na parang daliri ng isang Diyos, isang nakakatakot na aura ang malinaw na mararamdaman kahit mula sa 12-dosenang milya ang layo. Malinaw na lampas na iyon sa saklaw ng ordinaryong martial arts at umabot na sa sukdulang antas. Hindi ko inaasahan na kikilo si Sikong Jiuzi. Mukhang wala ng pag-asa para makuha natin ang mapa ni Zephyr. Si Sikong Jiuzi ang haring walang korona sa mga disipulong nasa antas ng hari, ang tunay na pinakamalakas. Noon, ang hari ng itim na kalasag ay natalo ni Sikong Jiuzi gamit lamang ang isang daliri. Kung ibabatay sa kasalukuyang sitwasyon, kahit sa panahong iyon, maaaring hindi pa lubos na maipakita ni Sikong Jiuzi ang kapangyarihan ng daliring ito. Damn it! Ang mga mukha ng Ice King, ni Tian Guzi, ng Young Master True Dragon, at ng iba pang nagmadaling lumapit nang marinig ang balita ay pawang napakapangit. Ang mapanirang kapangyarihan sa harap nila ay parang isang daluyong na humahampas sa dalampasigan, na nagdulot ng paglipad ng mga bato sa ere. Ang malakas nitong aura ay nagpapakita ng aura ng pinakamalakas na hari. May ibinalita rin siya sa lahat kanya ang mapang ito. Kabanata 962. Buzz. Labis na nanlamig ang mukha ni Zephyr, at ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang apoy. Hinubad niya ang meat bun mula sa kanyang balikat at isinilid ito sa storage ring.
Sa sumunod na sandali, ang figure ni Zephyr ay pinatakbo rin ang kanyang katawan gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ang buong katawan niya ay parang isang maliit na bangka habang mabilis na lumalangoy sa mga guho. Maraming matalas na enerhiya ang patuloy na dumaan sa kanyang katawan, ngunit hindi nito napinsala ang katawan ni Zephyr. Sa nakakatakot na galaw ng katawan na ito, hindi siya naapektuhan ng kanyang paligid. Gayunpaman, sa kawalan, ang kulay cyan na daliri, na daan-daang metro ang haba, ay may dalang isang kataas-taasang asensya at nakadikit kay Zephyr. Gaano man siya umiwas, hindi siya nito nabibigyan ng pagkakataong huminga. Gumalaw ito ng napakabilis at hindi hamina. Ang matinding pagbabago-bago ay sapat na upang ipakita ang nasa isip ng umaatake. Damn it! Tumigas ang mukha ni Zephyr, at ang kanyang mga mata ay puno ng sinag ng Diyos na ilang metro ang haba. Sa sandaling ito, siya ay lubos na nagagalit. Nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng taong ito. Sa lahat ng mga eksperto, tanging si Sikong Jiuzi lamang ang may ganitong lakas. Tuluyan nang napukaw ang galit ni Zephyr. Umuungol. Sa matinding galit, biglang umatake ang Golden Combat Sword. Klang. Mabilis na narinig ang isang mahabang sigaw. Tila magaan lang ang boses, ngunit halatang may dala itong walang katapusang intensyong pumatay. Boom! Isang aparisyon, multo ang lumitaw sa likuran niya. Ito ang walang hanggang aparisyon, multo na pinaikli ng nakasisilaw na liwanag ni Zephyr. Hawak ni aparisyon, multo ang isang malaking espada at tumuntong sa isang sinaunang trono. Kumaway ang balabal sa likod nito, at mukhang isang sinauna at sagradong general. Umuungol. Ang aparisyon, multo na ito ay umungal ng may walang katapusang hanggaring pumatay. Gamit ang alon ng higanteng espada sa kamay nito, ito ay naging walang talo sa isang iglap. Dumagundong. Ang gininto ang espadang pang-combat ni Zephyr, na may dalang nakakagulat na espadang focus, ay mabilis na nagpakawala ng daan-daang tahimik na talam. Kasabay ng aparisyon, multo ng sinaunang general, agad itong nagsama-sama. Biglang sumabog ang dalawang daloy ng enerhiya. Direktang winasak ng malakas na puwersa ang nakapalibot na espasyo, ngunit ang kulay asul na daliring ito ay naglalaman ng matinding bigat at talas. Ang makapal at matalas na enerhiyang may talam, na tila may iba't ibang katangian, ay perpektong magkakaugnay. Bagamat lumilipad ang enerhiyang may talam ni Zephyr, direkta itong nabasag nang tumama ito sa daliri ng kalaban. Sa isang iglap, isang aparisyon, multo sa likod ni Zephyr ang nagpakawala ng isang mahabang dagandong. Ang tunog ay sumire sa mga bundok at ilog sa lahat ng direksyon at gamulong palabas. Bang! Sa wakas, sa buong pagsisikap ni Zephyr, nalabanan niya sa wakas ang kulay asul na daliri ni Sikong Jiuzi. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago rin, at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Lumitaw ang mga malinaw na peklat sa kanyang katawan. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para lumaban, nasugatan pa rin ang kanyang katawan dahil sa daliri. Sa sandaling ito, ang malakas na mapanirang kapangyarihan ay nagdulot pa nga ng bihirang pinsala sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng dugo. Kung hindi lang dahil sa katotohanang minsang nakain ni Zephyr ang isang pambihirang kayamanan tulad ng utak ng dragon, na naging dahilan upang ang kanyang mga kalamnan at buto ay maging kasing dalisay ng puting jade at halos maging mga buto ng jade, matagal nang gumuho ang sinuman. Swoosh! Dahan-daang ang iginalaw ng figurang iyon ang kanyang mga paa. Habang lumilipad ang mga bato sa ere, para siyang naglalakad ng marahan sa looban. Ang kanyang relax na tindig ay nakakagulat. Kabanata 963. Kumakaway ang mahaba niyang buhok, at nakasuot siya ng kulay cyan na roba. Kalmado siyang nakatayo roon, nakatingin kay Zephyr na parang isang mortal. Ngunit may bakas pa rin ng pagkagulat sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang taong ito ay si Sikong Jiuzi, gaya ng inaasahan ni Zephyr. Habang nakatingin kay Zephyr, ang sinag ng Diyos ni Sikong Jiuzi ay bumukas at nagsara. Nakatayo siya roon at bahagyang ngumiti. Nagagawa mo talagang harangan ang daliri ko. Dahil sa lakas at edad mo, dapat ay ipagmalaki mo ang sarili mo. Nakatayo siya sa ere at ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, parang isang walang kapantay na hari, at ang kanyang pagmamalaki ay napakalinaw. Gayunpaman,
Ang kanyang arrogant at ang paraan ng kanyang pagmamaliit sa lahat ay nagparamdam kay Zephyr ng pagkasuklam. Napakamayabang ng lalaking ito, pero ang kanyang kayabangan ay nagpapakita ng kakaibang momentum. Dahil nga sa ganitong uri ng mataas na katayuan ang pinakakinasusuklaman ni Zephyr. Si Sikong Jiuzian. Talagang mapapahamak si Zephyr. Oo, kahit hindi disipulo ng antas emperador si Sikong Jiuzi, mahigit isang tao na ang nagsabing sapat na ang tunay na lakas ni Sikong Jiuzi para agawin ang trono ng antas emperador. Tama, narinig ko na iyan dati. Kahit sa lahat ng mga disipulo sa antas emperador, may isang taong personal na kumilala sa pagkakakilanlan ni Sikong Jiuzi. Ang lakas ng isang Zephyr ay sapat na para maipagmalaki siya. Sapat na ito para makumbinsi ang iba na kaya niyang labanan ang maraming eksperto sa antas ng hari ng mag-isa. Sayang at nakilala niya si Sikong Jiuzi. Gaano man kalakas si Zephyr, gaano man siya kagaling, mamamatay pa rin siya. Humph, tama lang na mamatay ang isang halimaw na yan. Napaka-arrogant niya. Iniisip ba talaga niya na walang sino man sa mundo ang makakalupig sa kanya? May mga taong naawa sa kanya, kaya natural lang na may ilang tao lang ang natuwa sa kanyang kasawian. Sa sandaling ito, si Zephyr na nakatayo roon ay malamig na tumingin kay Sikong Jiuzi. Ang lalaking nasa harap niya ang pinakamakapangyarihang eksperto sa lahat ng nakilala ni Zephyr, at ang tunay niyang lakas ay nagtulak kay Zephyr na maging mapagmatsyag. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na kailangan ko talagang gamitin ang lakas ng espada at lakas ng kuryente. Ang buong lakas ng espada at kuryente ang pinakamalaking trump card ni Zephyr. Gayunpaman, wala na siyang ibang pagpipilian ngayon. Ibigay mo ang mapa at sirain ang iyong cultivation. Paprotektahan kita. Isang mahinang boses ang dahan-daang umalangaw mula sa kabundukang ito. Mayroong isang uri ng kayabangan, isang uri ng kabaitan. Para bang ang kanyang pagpapatawad ay isa ng biyaya at kaluwalhatian. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay naging dahilan upang unti-unting kumunot ang mga kilay ni Zephyr. Dahan-daang dumaloy ang kulay pilak na puting liwanag sa kanyang mga mata. Ang pulang liwanag sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay malinaw na naging lubhang siksik. Malinaw na pinahihirapan siya ni Sikong Jiuzi. Para sa isang martial artist, kung mababasag ang tiyan, halos ibalita ang pagkamatay ng taong ito, at maputol ang landas ng martial arts sa buhay na ito. Bagamat mayroong isang kataas-taasang banal na gamot sa mundo na kayang magpanumbalik ng sikmura, mahirap itong matagpuan. Higit pa rito, ang mga salita ni Sikong Jiuzi ay mayroong isang uri ng nakahihigit na saloobin na halos magpasuka kay Zephyr. Sikong Jiuzi, tama. Sa wakas, narinig ang boses ni Zephyr. Kabanata 964. Tila hindi malakas ang boses, ngunit agad itong kumalat sa kalahati ng hanay ng bundok. Sa loob ng radius na ilang kilometro, narinig ang medyo malumanay ngunit napakalamig na mga salita. Sino ka sa akala mo? Na gustong magdesisyon sa buhay at kamatayan ko. Ang tunog ay parang tunog ng mga kwerdas, na agad na kumalat. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ng mga eksperto na nanunood ng kasiyahan ay biglang nagbago ng mabilis. Ngayon, si Zephyr ay talagang mapapahamak. Oo, patay na talaga siya. Ngayon, mahuhulaan na ng lahat ang katapusan ni Zephyr. Ang kanyang katapusan ay kamatayan. Sa kaibuturan ng kabundukang ito, pagkatapos ng isang nakapangangilabot na paghinto, isang malamig na boses ang narinig. Napakagaling. Zephyr, hinahanap mo ang kamatayan. Dito. Habang bumababa ang boses ni Sikong Jiuzi, isang malakas na hangin ang umihip. Isang walang kapantay na makapangyarihang aura ang mabilis na kumalat sa ere. Ginawa ni Sikong Jiuzi ang kanyang hakbang. Bang! Mabilis na naipon ang mga guhit ng halo sa kanyang kamay. Sa isang iglap, isang malakas na puwersang pumupunit ang mabilis na lumitaw sa kalawakan. Sa sumunod na sandali, isang sinag ng liwanag na may walang hanggang banal na kapangyarihan ang biglang sumugod patungo kay Zephyr. Focus ng hangin. Bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura na namuo sa kanyang kalaban. Ang pangunawa ni Sikong Jiuzi ay nasa focus stage din ng wind power. Kung ikukumpara sa kanya, mas malalim ang pangunawa ni Sikong Jiuzi. Bukod pa rito,
Ayon sa pagtatansya ni Zephyr, ang realm na naunawaan ni Seikong Jiuzi ay maihahambing sa elder ng The Boundless Academy, si Cuthbert Manwaring. Si Cuthbert Manwaring ay isang walang kapantay na eksperto, isang nakatatanda sa isang henerasyon. Buong buhay niyang pinag-aralan ang kapangyarihan ng hangin, at ang bawat galaw niya ay pabago-bago at kapangyarihan ng hangin. Mas bata si Seikong Jiuzi kaysa kay Cuthbert Manwaring, ngunit kaya niyang maabot ang ganitong kaharian, na siyang ikinamangha ni Zephyr. Swoosh! Ang sinag ng liwanag na ito ay mabilis na bumuo ng markang hugis butas. Gamit ang isang malakas na puwersang tumutusok, agad nitong binalot ang lugar. Sa isang iglap, natabunan ng liwanag ang buong espasyo. Holy Wind Finger. Isang mahabang alulong ang mabilis na umalangaw-ngaw. Ang buong espasyo ay sinabayan ng isang mahabang alulong. Ito ba ang daliri ng banal na hangin? Nang makita ang markang hugis all sa kawalan, maraming eksperto ang nagulat. Anong problema? Napakalakas ba ng Holy Wind Finger? Hindi maiwasan ng isang disipulo na magtanong ng may kuryosidad. Seikong Jiuzi, sinasabing mayroon siyang walang kapantay na mga teknik sa siyam na daliri, at bawat isa sa mga ito ay walang kapantay. Gayunpaman, sa kanyang mga teknik sa siyam na daliri, ang tinatawag na Green Edge Finger ang pinakatanyag. Minsan nang tinalo ng teknik na ito ang Black Shield King sa isang galaw lamang. Dahil sa paliwanag ng lalaking ito, mabilis na naisip ng lahat ang kulay cyan na daliri na gamulong sa kabundukan. Tila hinati nito ang langit at lupa. Ito ay lubhang kakilakilabot. Gayunpaman, kahit nakilala ang Green Edge Finger na ito, hindi lamang ito dahil sa ito ay makapangyarihan at napakatalas, kundi dahil din sa isang labanan, bihira para sa isang tao na hayaan si Seikong Jiuzi na magpakita ng susunod na galaw, at ang galaw na ito ng Holy Wind Finger ay dapat na maging pangalawang galaw. Pagkasabi niya noon, halos kalahati ng mga ekspertong naroon ay napabuntong hininga. Ang ikasyam na galaw ng finger technique ay kahanga-hanga na sa ikalawang galaw. Sa ngayon, ang unang galaw pa lamang ng Green Edge Finger ay sapat na upang patayin ang 79% ng mga ekspertong naruroon. Kabanata 965. Boom! Tunay nga, sa pagpapakita ng Holy Wind Finger, isang aparisyon, multo ang dahan-daang lumitaw sa likuran ni Seikong Jiuzi. Ito ay isang matandang lalaki na may anyong matuwid. Nakangiti siya sa kawalan. Bigla, umuga ang kanyang damit. Mabilis na gumalaw ang isang kamay at itinuro ang kawalan. Pagkatapos, isang malaking marka ang lumitaw sa kawalan. Ito rin ang Holy Wind Finger. Ang galaw na binuo ng Holy Wind Finger at Seikong Jiuzi ay perpektong pinagsama. Ang liwanag ay sumisikat sa lahat ng direksyon, bahagyang napapansin, na parang kombinasyon ng mga ilusyon. Sa isang iglap, sila ay nag-cross at bumuo ng walang katapusang mga bakas. Saan man ito magpunta, sinira nito ang lahat. Swoosh! Biglang nagmulat ng mga mata si Zephyr. Sa harap niya, ang hugis all na daliri, na nabuo mula sa pagsasama ng aparisyon, multo, ay parang isang mabangis na sawa, dala ang walang katapusang intensyong pumatay at isang napakatinding matalas na aura na patuloy na dumadaloy. Tila mabagal ang proseso, ngunit sa katunayan, nabuo lamang ito sa isang iglap. Para bang sa isang kisap mata ay lumitaw ang daliri sa kanyang harapan. Ang matalas na aura na sumugod patungo sa kanya ay tila may hindi mabilang na malalakas na hangin na umiikot at nagtitipon-tipon ng mabilis. Klang! Mabilis na gumalaw ang Golden Combat Sword. Ang mukha ni Zephyr ay parang tubig, at ang kanyang mga mata ay puno ng sinag ng Diyos. Sa harap ng hakbang na ito, nakaramdam siya ng walang kapantay na pressure. Kung hindi niya mahahadlangan ang galaw na ito, ang kanyang momentum ay magiging nasa kawalan. Hindi lang iyon, ang kanyang katawan ay malubhang masusugatan din. Rumble! Sa ibabaw ng kawalan, dumagundong ang kulog. Isang manipis na sinag ng asol na Diyos ang mabilis na kumalat sa paligid. Ito ay ang aura ng kulog at kidlat. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagpasya si Zephyr na gamitin ang kapangyarihan ng kulog at kidlat. Mabilis na sumayaw ang lakas ng kulog at kidlat. Sa isang iglap, tila naging isang mundo ng kulog at kidlat ang buong hanay ng kabundukan. Anong klaseng martial techniques ito? Nang makita ang pagbabago sa kalangitan, lahat ay natigilan.
Akala nila ay wala ng lakas si Zephyr na lumaban, ngunit ngayon, ang espiritu ng kulog sa itaas ng void ay nagpabago sa kanilang mga mukha. Kung pag-uusapan ang momentum, si Zephyr ay bumuo ng isang agresibong posture, na hindi naman nakahihigit kay Sikong Jiuzi. Klang. Pinangunahan ng kidlat ang daan. Napuno ng enerhiya at dugo ang katawan ni Zephyr. Ang gininto ang espadang panglaban sa kanyang kamay ay humiyaw ng matagal. Teknik ng pagsabog ng enerhiya. Isang butil ng enerhiya ng dugo ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, mabilis na dumaloy palabas ng kanyang katawan ang walang katapusang espiritual na dugo. Matapos mabilis na lumabas mula sa mga ulap, ang nakakadurog-dugong lakas ng lupa ay naging isang maladugong banal na haligi. Nakakagulat ang enerhiya ng dugo. Ang lalaking ito. Isa talagang halimaw. Sa harap ng kontra-atake ni Zephyr, ang mga nakapaligid na manunood ay patuloy na tinatamaan. Kahit sila ay nakaramdam ng kahinaan sa gayong kamangha-manghang enerhiya ng dugo. Sa tulong ng energy explosion technique, unti-unting tumaas ang momentum ni Zephyr. Marahas niyang iwinagayway ang kanyang espada, at agad na nadagdagan ito ng asul na kidlat. Focus ng espada, enerhiyang may talam, kidlat, dugong espiritual, mga kaliskis ng dragon. Nagsama-sama ang lahat ng uri ng puwersa upang bumuo ng walang kapantay na espadang ito. Buzz. Biglang umalangaw-ngaw ang mga nakakabaliw na tunog ng friction. Sa sandaling ito, niyanig ng kanyang tinig ang langit at lupa. Boom. Napakalaki ng bladed energy. Ang teknik sa daliri ay napakahirap paniwalaan. Ang banggaan sa pagitan ng dalawa ay sum-iris sa eardrums at nervyos ng lahat. Ito ay nasa kailaliman ng kabundukan.